Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po yung request po o hamon ng ni Congressman Dalipe na yung mga senador daw ay ngayon pa lang magpahayag na kung sila ba ay pro-chacha. Ano yung stand nila sa charter change. Binasura po ng mga senador. No, pag-usapan din po natin, ito po sinabi ni First Lady Lisa Marcos na wala raw po pag-usapan din po natin ito pong patutunayan po natin na yung kabugukan po ng mga naninisi sa mga Duterte diyan po sa naganap, no, kasi may mga bago na pong lumabas na po yung UP NOAA, no, yung University of the Philippines NOAA. Sila po pinag-aaralan po nitong mga NOAA yung danger yung ng mga malalakas na pag-ulan, no, at mape-present po sa atin na hindi po totoo na si Pulong po ang may dahilan kung bakit bumaha po sa dalawang rehiyon diyan sa may Mindanao. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, ito po, unahin na natin to si First Lady. Maganda naman yung gusto niyang sabihin, no? Basahin po natin. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pambabatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganun ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng kaunti. Okay, wala pong problema dun sa class, no? Pero yung pagkakasabi niyo po ng may class, ano po yan? Antay-mahirap po yan, no? Hindi po namin naunawaan pag sinabing class. Kasi actually, yung salitang may class naman, di ba? Inuuri nyo na yung tao niyan. Mahirap kasi kayo, kaya ganyan. Anyways, ayoko po kayong pulaan dahil sa pagkakasabi nyo. Siguro yung mensahe, no? Mensahe ni First Lady, unawain natin. Alam po ninyo, First Lady, masarap pong pakinggan yan. Pero sana nauuna na hindi po mga vlogger yung may kahinaan po yung unat, no? Hindi po vlogger, lahat ng vlogger. Yung vlogger po, yan. Mas maganda siguro. Yung ilang vlogger na nagtatali-talinuhan, pero mga bugok, dapat po sila nangunguna dyan na sumunod sa inyo, no? Sasaktan po kami tuwing tatawaging si Digong, Maudigong, no? Pang-insulto po yun sa aming Pangulo, sa Pangulo ng Pilipinas. Kasi ang sinasabi nila, di ba? Ang sinasabi, si Digong ay under ng China, no? Parang walang kakayahan si Tatay Digong na patakbuhin yung Pilipinas kung di dahil sa China, etc. No? 6 na taon na naglingkod ng tapat yung aming presidente. Sana magsimula sa mga supporter po ninyo yung sinasabi ninyo. Anyway, pero alam niyo po, masakit pong tanggapin yan, pero ganyan po talaga yung demokrasya. Hindi po pwedeng walang batikosan. Hindi na po demokrasya yun kung aayon lang ang lahat ng tao, no? Normal po sa demokrasya na pag yung mamamayan ay may nakikitang pagkakamali, alimbawa po, ito, kitang-kita naman natin, no? Na yung PI na yan, yung People's Initiative, halata namang hindi po People's Initiative, kundi Politicians Initiative. Hindi po pwedeng hindi kumibo ang mamamayan. Normal po yan sa isang demokratikong bansa. Kung ayaw nyo po ng batikosan, yung mga diktador po, no? Di ba? Mga diktador lang po yung makakaisip. Kahit nga po sa panahon ni Tatay Digong, hinahayaan niya lang po. Pero, may karapatan din, no? Kayo po, may karapatan po kayong sumagot. Katulad po ni Tatay Digong noon. Si Tatay Digong nga, 6 na taon. Kauupo-upo pa lang, hindi pa po nag-iinit ng pwesto, may bumabatikos na eh. Kauupo pa lang ni Pangulong Duterte noon, may Aus Duterte na eh. Di po ba? Pero hindi po niya pinakulong si Leni, hindi po niya ginawa ng ibang kaso po yung kay De Lima. May kaso si Trillanes, nakita niyo naman, hindi naman nakulong. Lahat ng bumabatikos, si Kiko, si Leni, lahat po ng bumabatikos, hindi naman napapakulong. Normal po sa demokrasya yung may kumukontra, yung may bumabatikos. Sa mga diktadorya lang po, bawal bumatikos. Kaya lang, pagkakaiba po ni Pangulong Duterte, sinasagot niya yung mga batikos sa kanya, kaya naliliwanagan kaming mga tao. Yun po ang isa sa kinabilib namin kay Pangulong Duterte. Pag binabatikos po siya, hindi po siya nananahimik lang at hinahayaan lang na lumipas. No? Lilipas din yung batikos na yan, hindi po. Sinasagot po ni Pangulong Duterte, kaya mahal na mahal namin siya. Hindi po kami nalilito. No? Pag binatikos siya, sasagutin. Kaya, First Lady,
Normal po yung okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Sundan po natin tong talakayan natin, no. Ito po si Dalipe, natatandaan nyo mga ilang kahapon yata o nung isang araw. Galit na galit, no? Galit na galit si Dalipe. Sabi niya, kailangan kasi dinedelay daw ng mga senador yung alam niyo po ang pinalalabas nila. Ito dito ko nahihiwaganin. Ang pinalalabas nito mga congressman at mga nagsusulong ng tiyatya, parang hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magtiyatya. Hindi uusad ang Pilipinas kung hindi natin babaguhin ang konstitusyon. Umusad sana ng Pilipinas kung tinuloy-tuloy lang natin, kung may continuity, di ba? Huwag niyo pong isisi sa hindi pagpapasa ng tiyatya. Kahit po yan kahit baguhin pa natin yung konstitusyon, ang mga uupo po sa gobyerno, kayo-kayo pa din. Ibig niyo sabihin, may tiyatya na, magbago na tayo lahat. Ibig niyo sabihin, yung magnanakaw na politiko, pag naipasa yung tiyatya, magbabago bigla. Pareho lang po yan, hanggat kayo-kayo pa rin na nakaupo dyan. Di po ba? Ang kinakailangan po nating mga pinuno, yung nasa pinuno po yan, hindi po yung si Pangulong Duterte nga, ito rin yung ginamit na konstitusyon, tumino naman ng Pilipinas. Sabi ni Dalipe, noong nakaraang araw o kahapon, dinner niya, no, sabi niya sa mga senador, matagal na sa inyo hindi natutuloy yung pagkakaroon ng tiyatya, no? Matagal na pagdating sa Senado, pinipigilan ng mga senador. Kaya hinahamon ko yung mga senador. Ngayon pa lang daw, sabihin na nila kung sila ba ay pro-tiyatya o hindi. Para malaman daw ng mamamayan, yung mga boboto, sila na raw mamimili kung sila ba. Yan po, no, galit na galit si Dalipe. With full of emotion yung panawagan niya sa mga senador. Ito po ang sagot ng mga senador. No? Sinagot na po si Dalipe. Una, maganda yung sagot dito ni Villanueva. Who is he? Sabi niya, sino siya? Hindi ka pala kilala, Congressman Dalipe. Ang lakas ng loob mo na. No? Ayun, talagang, yun po, bagamat bastos pong pakinggan, sino ka naman? Parang sinabi ni Senator Villanueva, sino ka naman? Bakit mo kami, yun po yung keyword dun. Bakit? Alam nyo, ngayon lang po sa history po ng Congress, ngayon lang po ako nakarinig ng mga congressman na inuutusan yung mga senador. Never pa po nangyari yan sa history ng Pilipinas. Hindi ko po minamaliit yung mga congressman. Pero sa boto na lang po, yung mandate ng tao, yung kulelat pong senador, 15 million. Ilan po yung boto ng pinakamataas na congressman? Baka 200,000, wala pong 1 milyon. No? Sa mandate po ng tao, mas mataas talaga yung binigay. Tapos sasabihin nyo po na uutusan nyo yung mga senador na ganito gawin nila. For the first time, ngayon lang pong Congress na to, nakikita natin na mas makapangyarihan yung mga congressman kaysa sa mga senador. Matatapang naman pagdating sa mga... Ang tatapang naman po pagdating po sa mga hearing, Senate hearing. Akala mo mga akusado lahat Pagbibintangan na corrupt kayo, kahit walang ebidensya. Ganito uso sa Senado Corrupt kayo, patunayan mo next meeting na hindi ka corrupt. Siya na nag-akusa, ang magpapatunay pa, si Tulfo na yung nag-akusa na corrupt si Galvez. Si Galvez pa yung magsasabi, magpapatunay na hindi siya corrupt. Walang walang binibigay Anyways, ang tatapang nyo individually, pero kayang-kaya kayong duruin ng mga congressman. Ang lalakas ng loob. Parang nahihinaan po tayo. Kinwestiyon po nila yung remarks ni Dalipe. Sabi po ni Angara, how can senators lay down their positions when the hearing have just begun, where we can listen to experts? Hindi pa po sila nagsisimula ng hearing. Ang lagi pong sinasabi nitong mga congressman, tapos na kami. Tapos na kami. Nagtrabaho kasi kami. Hindi po. Tapos na kayo dahil kung ano yung sinabi ng inyong speaker, sunod lang kayo. Malaki po pagkakaiba. Pag ikaw po, binoto ka ng 15 million, hindi lang po yung speaker, yung Senate President may pananagutan ka sa mga taong bumoto sa iyo. Kinakailangan yung makinig. Nakuha niyo po yung pagkakaiba. Yung kayo distrito lang Kung ilan lang yung bumoto sa inyo, ang dali po nun Ito po, buong Pilipinas po, kinakailangan nilang pakinggan. Yan po pagkakaiba ng senador at congressman.
sa mandate ng mga tao na kayong mga yan. Hindi pa nga nagsisimula, gusto nyo may posisyon na agad. Kung sinabi, sino naman to nagsabi na to? Isn't that how laws are drafted? By first listening, then debating? Kinakailangan mo muna makinig, tapos magdebate bago kayo bumoto. Gusto ni Dalipe, magpahayag na kayo ba ay pro-chacha o anti-chacha? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman